Note with with interest yung nangyari ng 2017 with the Deputy Overall Ombudsman Yes. Arthur Carandang. I looked it up kasi again and yung lumabas Ako, eto pa yung Arthur Carandang, mga kababayan. Nung medyo talagang nagtutugma-tugma na po, no? Yung mga sinasabi ni dating Senador Trillanes at talagang medyo lumilit na po ang mundo ng dating Pangulong Duterte. Aba, yung mag-iimbestiga o yung hahawak sana ng kaso, bigla daw pong tinanggal. Yayaning! Kahit nakasara na yun, basta may account number, lalabas pa rin ang record. Ayan, si Yayaning, napakadami hong pera niyan sa, Cayman National Bank. Yayaning, no? Kahit nakasara na, nandoon lahat ng kaperahan ni Yayaning. Shout out po sa inyo. Okay? napagbantaan siya ng Pangulo, kinasuhan ng Malacanang, dinismiss ng Malacanang in 2018 July. So now he's neither here nor there. Pero going back to that, ang sabi ni, if I remember right, ang sabi ni Carandang noon was AMLAC records that he acquired show at least $1 billion in movement doon sa Billion in movement. Kumbaga, nagkakatugma-tugma daw po yung sinasabi ng AMLAC at yung sinasabi ni dating Senador Trillanes. No? sa bank accounts. I'm wondering lang kung do you have any communication with Carandang then and now? And are you talking about the same documents or you have a different set of documents and different set of sources? Yung pong documents ko po, inattach ko po dun sa aking plunder case na final against Duterte. Kasi, siya naman pala yung may kaso. Siya naman pala yung may kaso kay dating Pangulong Duterte. Ito, ano yung sinasabi ni Panelo na magkakaso pa? Di ba? Yung magkakaso, yung pagkakaso nila kay Senator Trillanes, nako, mas lalo silang malulugmok dyan. sinasabi niya kung meron kayo ebidensya, i-file nyo. Final po yun. Tapos yun po, ang Saglit lang. Kasi ito, tinatanong nyo, yes, I agree. Mark looks younger without the cap. Nasaan ba yun? Si Sir Robert Mendoza. Mas bumata daw po ako. Kasi mga bossing, ayan, nagtanggal na tayo. Nagtanggal ho tayo ng mga kalat-kalat sa mukha natin. 2 araw, 3 araw. Makita nyo, punong-puno na naman ng ano yan. Balbas yan. Ganun kabilis yan Kaya nagmukhang bumata ho. naging basis nung investigasyon ni Overall Deputy Ombudsman Carandang. At since meron po silang MOA with AMLAC, pwede silang makakuha ng information for intelligence purposes, for investigation purposes. So nakuha nila. At similar nga dun sa dokumento nakuha natin. So ano siya? Authentic. Ngayon, nung nalaman po yan ni Duterte, perinesyon po niya si Carandang, hinaras at eventually tinanggal sa pwesto. Similar na similar ho yan. Parehas na parehas ho yan, mga kababayan. Doon sa ICC Ano ho? Nung nalaman niya na siya ang iniimbestigahan ng International Criminal Court, ayun po, sige, aalis na kami. Hindi na kami sasali dyan sa ICC. Hindi na kami bibilang dyan sa ICC. Parehas no? Nung nalaman niya naman na si Carandang, yung titingin doon sa kanya, tinanggal din ho, mga kababayan. Ang galing Talagang pattern, ano ho? Eto, mga bossing, yung sa AMLAC naman, no? Bakit hindi na nagporsige yung AMLAC? Kaya dito mo makikita, yung pattern ni Duterte is the same. Magbobola siya, magbabluff siya, pero pagka na-corner na, magwawala na, at ganito nga ang gagawin, no? Uy! Parehas nga, Yung sa Senate hearing, mga bossing, sabi ni Trillanes, eto po yung gusto kong papirmahan talaga kay dating Pangulong Duterte, yung waiver para makita yung kanilang bank account. Aba! Totoo nga! Nagwala! No? Si dating Pangulong Duterte, hawak with matching hawak pa ng mic. Gusto, iba to kay dating Senador Trillanes. Tugma yung mga sinasabi niya. Tinanggal niya. Tapos ang ginawa nung AMLAC,
Eto na sa AMLAC. Bakit hindi na nagporsige yung AMLAC? Nung nakuha na nila yung, nung umuusad na investigation, nag-stonewall yung AMLAC, ayaw na magbigay ng investigation report. Kasi tao Kasi pinalitan na daw po ng tao. Ayan, sabi. na ni Duterte yung nilagay doon sa AMLAC. Kaya sabi Palit na din, mga kababayan. Lupit. Tuloy, ang dami nating nalalaman, ano? Kay dating Senador Trillanes. bluff siya, pero pagka na-corner na, magwawala na, at ganito nga ang gagawin, no? Tinanggal niya. Tapos ang ginawa nung AMLAC, nung nakuha na nila yung, nung umuusad na investigation, nag-stonewall yung AMLAC, ayaw na magbigay ng investigation report. Kasi tao na ni Duterte yung nilagay doon sa AMLAC. Kaya sabi ko nga, itong mga ito, lalabas po ito kung aabot tayo sa impeachment case. Kasi Ayan na. Mukhang aabot na at pag-uusapan na po ang impeachment. Sa pang-apat nating topic, mga bossing, impeachment case, no? Laban kay BP Sara, mga kababayan. Kung paano po magtutugma-tugma at kumbaga magiging parang domino epekto kay BP Sara, no? Sabi ni Sel, official vlog, mahilig silang magsabi ng sampaling kita, sipahin kita, tetegihin kita. Sana magbago at itama ang mali kasi matanda na tayo. Di natin alam ang Oo nga, pero wala namang mga nangyayari. Ano? Puro naman, sampaling kita, General Torre, o sampalin din si Trillanes. Sabi ni Trillanes, tara, ngayon na. Basta pirmahan mo yung waiver. Dumako ho tayo mga bossing dito sa impeachment. Kasi exemption po ang sa bank secrecy laws ang impeachment trials. Kaya lalabas din po yan. Kaya kumpiyansa ako dyan na whether Magkakaroon ng bukasan, no? Kapag may mga impeachment trial. So, ibig sabihin nun nito, mga bossing, kapag umusad yung impeachment complaint, mga kababayan, hindi na kailangan ng waiver. Hindi na kailangan yung pirma ng dating Pangulo para mabuksan to kasi bubuksan din eh. Ano ho? Tingnan natin. Tuloy natin. waiver siya o hindi, lalabas po yan. Magandang segue Pumirma siya o hindi? Ulit? Itong mga ito, lalabas po ito kung aabot tayo sa impeachment case kasi exemption po ang sa bank secrecy laws ang impeachment trials. Kaya lalabas din po yan. Kaya kumpiyansa ako dyan na whether mag-waiver siya o hindi, lalabas po yan. magandang segue Talagang lalabas, mga kababayan. No? Kaya siguro, nanggalaiti ho ang dating Pangulong Duterte. na yan, Ed, dun sa topic naman ng impeachment. Okay, sige. Kaya, ano ba ang update dyan, Senator, sa impeachment? Dahil parang 1.5 months na lang yung session day ng Congress at Senate. May panahon pa ba? At parang wala atang gumagalaw. Ito yung sasabihin niya, no? Kahit 1.5 buwan na lang ang natitira, posible at maaari pa din. Sabi ni Edmundo Milana, Boss Mark, si Sara, kung sakaling matanggal, dalhin nyo sa, Mindal? Wala nang sa Katinuan. Wala na sa Katinuan. Sa mental. Ito po, no? Sabi ko nga ho, kung wala na tayong nararamdaman na parang wala na silang plano mag-file, tayo po mismo yung magpa-file. Pero meron naman po tayong nararamdaman, kaya at sa aking palagay, meron pa naman pong oras. Kasi kung ang babasihan po natin, yung kay Corona impeachment, December 2012 or December 12 or 13, inakyat po yan sa Senado, pero natapos naman po namin yan bago mag-adjourn si Nedye. So, there is time, theoretically, at pagka naman in-schedule ng impeachment court yan ng everyday trial, mabilis po matapos yan. Nako, mukhang araw-arawin si BP Sara. Pero you will be taking it to the mga Duterte yan, ha? And you will be sending sa impeachment sigurado kung if it's VP Sara or any Duterte, medyo sure kami na
Nabaka pa naman yan ng House eh. Super majority yan. Pero pagpunta niya sa Senado, nakita niya naman yung reception doon nung ni former President Duterte nung humarap siya. At yung reception even, although na-reject din ng plenary yung budget ni VP Sara, no? Pero nakita niyo naman may simpat siya doon for the Dutertes eh. Yung Ito din yung sinasabi ng mga host, mga kababayan, at ito din yung sinasabi ni Ma'am Herminia Ducay, Sir Mark, hindi raw uubra ang impeachment kasi ang Senado mostly maka-Duterte, sabi ni Sir Mike Abe. Yun din po ang nakikita natin, mga kababayan. No? Yun din po ang nakikita natin, mga bossing. Kaya nga, diyan nagpunta si VP Sara, no? Yung patuloy at paulit-ulit na pagtawag sa kanya para doon sa budget doon sa Kongreso. Snub, no? Pero pag sa Senado, tara, tuloy tayo. Makikita nyo din po yung pattern niyan, mga kababayan, no? Kay dating Pangulong Duterte, tara, punta tayo, pag-usapan natin yung EJK na yan, yung labang kontra droga. Senado po ang unang pinuntahan nila, no? Ito naman pong sa House, mga kababayan, itong sa Quadcom, napilitan na lang po yan. Kumbaga, napasubo na lang po yan, kagaya ni Roque. Na ano po, di naman ho talaga kasi pupunta yan sa Kongreso. No, naipit na lang po kasi sila doon sa kayabangan nila, mga boss. Na ano yun? Yung tipo bang nakatunog sila na ika-cancel yung hearing doon sa House. Dahil nga, sabi ng House dito, ka-cancel na namin muna to. Kasi hindi naman natin din ang dating Pangulong Duterte. Sabi nila, bias daw ang Quadcom eh. So, para mapaganda ang mas maigi, ililipat sa panibagong panahon o date. Nung nalaman ng mga DDS, kasama si Panelo, inano pa daw, inalam pa, sinigurado pa na ika-cancel. Nung sigurado na sila, ayun, saka nagdadakdak sila Panelo. Pupunta kami, nandiyan kami. Yung pala cancel na, alam na nilang cancel na. Ngayon po, mga kababayan, nakapagbitaw pa sila ng salita doon na sabi pa ni Panelo, pupunta kami kahit na-cancel na yan. Pinatulan po ng Quadcom, mga boss. Ayun. Tuloy. Hali kayo. Since pupunta kayo, eto na. At doon na po, naipit lalo ng tuluyan si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Doon din po nag-ugat yung sinasabi, no, ng Pangulo na kung okay sa kanya magpa-imbestiga sa ICC, kung okay sa kanya nakausapin siya ng ICC, no? Gusto niya yun eh. Tayo naman nagsabi tayo na hindi tayo makikialam diyan, no? Pwede silang pumasok pero hindi tayo makikialam diyan. Si Luistro po ang nagtanong. Sabi okay sa inyo na imbestigahan kayo ng ICC. Okay sa inyo na ganito, ganyan. No? Sabi ng dating Pangulo, okay po. Ayun. Yan yung naging reply ng Pangulo. Okay naman pala sa kanya eh. Di bahala sila doon. Tapos, ito pa malala dyan. No? Ang malala pa ho dyan, mga bossing, ang ICC mukhang kokonekta sa Interpol. Ang Interpol kokonekta sa PNP. Ang PNP, sila ang magsaserve ng warrant of arrest. Kaya sa mga DDS, i-erase nyo na sa isipan ninyo yung sinasabi. Ano yung sinasabi nyo? Walang jurisdiction ng ICC? Sa ngayon? Paano pag binigyan ng tuloy? Hindi mag-iiyakan kayo lahat. confident na despite all the evidence that you present, it's a political process eh. May kumpiyansa ba kayo na ma-impeach niya kung sakaling madalin? Well, there's only one way to find out, no? Pwede sila maging overly cautious and not file the impeachment trial at all, hindi nila malalaman. But ako po, aking tansya, meron pong numero. At kagaya rin po nung sa impeachment trial ni late Chief Justice Corona, nung una po, marami pong sympathetic dun sa kanya. At kaya lahat ng mga critical motions noon nananalo yung for acquittal. Pero kinalaunan, when the
pressure of the administration came in, may mga iba't ibang motivations, persuasions. Kinalaunan, 20 po ang nakuha na boto for conviction. So, ibig sabihin, ganun din ang posibleng mangyari kay VP Sara Duterte, mga kababayan. Yan ang iiwanan nating katanungan dyan sa topic na yan, mga boss.